Sa kasalukuyan, tinatayang 4 sa kada 10 Pilipino ang hindi nakararanas ng seguridad pagdating sa pagkain. Kaya naman, sa balikat ng ating mga magsasaka, nakasalalay ang ating mga nagugutom na sikmura. Kaya sugal din, madam, ang pagsasaka, hindi biro. Magtanim ay hindi biro, sabi nila. Kapag nagtanim ka, hindi mo sigurado kung maaani mo, hindi. Paano na lamang kung sa bukirin pa lang, hindi mo na mabilang ang kaaway. Kilala ang Tarlac sa mga pananim tulad ng palay, tubo at mais. Dito sa Barangay Villa sa munisipalidad ng Moncada, Tarlac, ang pangunahing produktong agrikultural ng mga magsasaka ay mais. Isa si Tatay Benny sa mga magsasaka ng Barangay Villa. Higit 2 dekada na siyang nagsasaka at dito niya napag-aral ang kaniyang 3 anak. Gaano kalaki po? Ito pong, Ito po. alam niyo po. 1 hectare. Ayun. Pero itong kalahati lang ang tinaniman ng gulay dahil di ko naman masikaso lahat. Parang libangan ko lang. Katatapos lang anihin ng mga taga-Barangay Villa ang kanilang mais kaya halos maladesyerto ang mga taniman. Itong darating na July, saka sila magtatanim lahat. Pati ito rin tataniman ko rin. Palay din po. Palay na po. Pagkatapos na naman yun, pwede na namang magtanim ng gulay kung gusto mong magtanim. Pero karamihan dito, mais lahat. Sa ngayon, nagtanim muna si Tatay Benny ng mga gulay bago siya muling magtanim ng palay. Mukhamang madali sa pagsasakay na riyan ang mga kumakalaban sa mga pananim. Mga piste o ma'am, yan ang problema ko. Ilan sa mga kalabang ito ay ang aphids ng kanyang tanim na sitaw, mga kulisap na pumupuksa sa kalidad ng bungang ampalaya at ang harabas o fall armyworm na sumisira sa kanyang mga mais. Kapansin-pansin din na hindi na halos makilala ang mga totoong tanim sa dami ng mga damo. Lalo ngayon, kasi hindi ko tinatanggal yung mga damo para may laban sila sa Init ng araw. Kapag malinis yan, parang malalanta kagad yung tanim. May mga baka at kambing din na pumapasok sa mga taniman at kinakain ang mga tanim. Dagdag pa rito ang mga peste na sinasabi ni Tatay na mayroong 2 paa. Ang mga tao. Isang mabisang pamuksa ng mga peste ay ang paggamit ng mga kemikal na may kamahalan din. Insecticide at herbicides ang kalimitang ginagamit ni Tatay Benny na binibili niya sa kalapit na tindahan na agri-supply. Nag-spray din ako dahil kung masyadong marami na, tignan ko kung ano yung mga insekto na kalaban sa kayong kaibigan. Kaibigan ang tawag ni Tatay Benny sa mga malalaking insektong nangangain ng peste o ang natural enemies. Isa itong uri ng biological control. Ibang kaparaanan din ang pagbabalot ng plastic sa kanya mga pananim na ampalaya para hindi punteryahin ng mga kulisa. Ang tanim nilang hybrid corn ay mayroong ding panlaban sa peste na kung tawagin ay Asian corn borer. May ibang variety naman, pag nagtanim ka ng ganitong variety, parang ligtas ka sa mga insekto, gano'n. Pag ibang variety naman, nagtanim ka, ngayon, pupunta lahat ng mga insekto doon dahil walang protection. Kapag palay naman, ang pangunahing peste ay ang kuhol o golden apple snail. Mayroon din yung mga chemical na pang-kuhol. Kung minsan naman, naglalagay ka ng butas doon na may screen. Kapag lumakas na yung agos ng tubig, sige magpaagos na sila, nandun na sila lahat. Epektibo man ang mga isinasaboy na chemical, hanggat maaari ay iniiwasan ito ni Tatay Benny. Dahil kung minsan si misis ko, ang mga talbos, kinukuha niya at binibinta. Kung tutuusin, halos pareho lang ang mababawa sa kita kapag hinayaan na lang ang mga peste at kung magbayad para sa pagpuksa nito. Sa pagpili naman ng kemikal ay nakaayon si Tatay Benny sa kung anong uri ng peste at kung paano ang mga ito sumisira sa kanyang mga pananim. Bukod pa rito ay sinasaalang-alang din niya ang sakit ng kanyang halaman sa kanyang bukirin. Kung halimbawa, kung mga stem borer, ibang pamatay peste ang bibilhin mo yun, yung pangkon.
systemic saka contact. Kung mayroon naman yung sucking insect, yung gaya yung mga leafhopper saka sa palay, yun lang sumisip-sip sa ibang chemical naman ang bibilhin. Sa sitwasyon ni Tatay Benny, ang glyphosate ang madalas niyang inilalagay sa pamamagitan ng sprayer upang patayin ang mga damo sa taniman. Tapos sprayer, Naku-sprayer. mga isang lata ng sardinas na nilalagay. Hindi rin biro gumamit ng mga nakalalasong chemical. Kailangan pa rin ni Tatay ng pananggalang. Face mask, saka yung kung minsan nagja-jacket din. Pero pag yung mga organic na pulyar, hindi na ako nagagamit ng mga dahil wala namang lason yun. Ayun ang gamot na sinasabi nila, iba yung lason. Meron ding mga training at seminar para sa mga magsasaka na inilulunsad ng mga organisasyon. At dito nakakakuha ng kaalaman si Tatay Benny sa paggamit ng mga chemical. Hindi niyo po dinidispose. Doon sa mayroon lang nakahukay doon na balon, yung malayo. Doon niyo po nilalagay. Yun nga lang, nakaimbak lamang ang mga bote ng chemical sa tabi ng bahay at hindi sa mga ligtas na lugar. Sa pagsapit ng matinding tag-init dulot ng El Nino, isang beses kada 1 o 2 linggo lamang nakakatikim ng tubig ang mga pananim. Libre nga ang patubig, bukod sa minsanan lang ito dumating, magastos naman ang gasolinang ginagamit sa pambomba ng tubig. Narito tayo ngayon sa isang taniman ng mais dito sa Los Baños. Kung isasalin natin sa sitwasyon ng mga magsasaka sa Barangay Villa, sa kanila, ang puhunan nila sa isang ektaryang maisa na ito ay 70,000 pesos. Yung 70,000 pesos mo, napupunta sa pag-aararo, weeding, bayad sa pag-apply ng pesticide, sa patubig, at bayad sa labor. 6,000 pesos naman ang mga binhi. Sabi ni Tatay, 5,000 pesos na lang daw ang natitira sa kanila. Minsan, lugi pa. Kaya kung minsan natatamad na silang magsaka dahil inutang mo nga na yung budget, yung kumikita lang yung nagpautang sa'yo. Hindi naman ako nag-iipon ng bini dahil second generation dahil binibili lahat sa Pangit na po yung agri-supply. Kagaya ng mga yan, yung mga talong. Parang ready na yan na Isa rin sa binibili ni Tatay ay ang mga foliar fertilizer na aniya. Paano gaganda yan tubig lang naman. Gumagamit na lang si Tatay Benny ng organic fertilizers para sa kanyang gulayan upang mas makatipid. Halimbawa nito ay ang cow manure at quail manure o ipot ng pugo na 100 ang presyo kada sak. Sa lahat ng problemang kinakaharap ng taniman ay si Tatay Benny na lang din ang gumagawa ng paraan bilang tagapangasiwa. Dito ulit sa taniman, dito sa Los Baños, ang mga nagmamanage ay ang mga staff. Na ibang-iba sa sitwasyon ni Tatay Benny na siya lang. Kung makikita natin, maganda yung sistema dito o kumbaga maayos lahat ng tanim dahil nga marami silang nagtatrabaho dito. Pero kung ikaw lang, talagang mas mahirap. Kailangan mo din isaalang-alang yung budget. Kaya kapag nag-a-apply ng insecticide si Tatay, ay kapag kitang-kita na yung mga peste. Kung maunti pa naman, ay hindi pa siya nag-a-apply ng mga insecticide. Mapapansin na si Tatay Benny ay nakatuon pa rin sa conventional farming methods. Kahit umiiwas siya sa mga kemikal, hindi rin masinsinan ang paggamit niya ng mga non-chemical alternatives. Isa sa mga maaaring magamit ay ang biocon tulad ng parasitoids at predators. Gaya na lamang ng sipit-sipit o earwig na madaling paramihin at mabisa rin laban sa mga peste ng mais. Hindi mo rin talaga masisisi ang mga farmers dahil kahit alam nila na kailangan na nilang mag-spray o gumastos para i-manage ang mga peste, ay kailangan nilang timbangin yung mga resources nila. Kung may kapasidad sila, naglalaan naman sila ng pera pang gastos para sa pest management. Sa kabila ng masalimuot na realidad sa Bukirin, nagagawa pa rin ni Tatay biruin ang mga kasamahan niya. Binibiro ko yung mga kabarangay ko, para, punta tayo sa fire station. Malapit na masunog yung mais ko para madigilan. Paraan na nga siguro ito para gumaan ang kanilang loob kahit bahagya.
Pinagpasan ng mga kagaya ni Tatay Benny ang tungkulin na maibsan ang kagutuman ng mga umaasa sa kanyang ani. Kaya ang magagawa lamang ni Tatay Benny ay magtanim ng magtanim upang may anihin. Masira man ang pinaghirapan, buo pa rin ang determinasyon ng ating mga magsasaka. Sa bawat binhing inihahasik ng ating mga magsasaka, ay kasama nilang itinatanim ang pag-asang balang araw may tutubong ginhawa para sa kanila.